Hello guys, welcome to my channel. So this is the part 2 doon sa nakaraan nating video guys, no. Anyway, we will discuss about this inquest proceedings kasi 'di ba na discuss natin about doon sa warrantless arrest. Lahat ng mga nahuhuli sa warrantless arrest ay dinadaan sa inquest proceedings within the prescribed period na 12, 18 and 36 hours. So kailangan nating i-observe 'yan para hindi tayo makasuhan ng Article 125 ng Revised Penal Code na yung failure to deliver the person arrested to the proper judicial authorities. Ang tinatawag doon na judicial authorities is yung prosecution. So tayo as a law enforcement agency, after we arrested a person who committed a crime na by the virtue of warrantless arrest, kailangan natin silang sampahan ng complaint. Yung complaint dadaan dito sa inquest proceedings na sinusunod natin yung reglementary period. Pagkatapos nun, ang ginagawa kasi sa inquest proceedings, dadalhin natin yung mga ebidensya natin na nakuha, na-gather natin doon sa nahuli nating tao. Kung by bus operation yan, kung ito ay nahuli natin by in flagrante delicto or hot pursuit operation and escape prisoners because of the evasion of sentence ng Article 157 ng Revised Penal Code, dadalhin natin sa prosecution for determining of probable cause. Yun kasi ang trabaho ng prosecution. Ang alamin kung meron bang probably na yung tao na nahuli ng isang law enforcement agency ay nakumit niya yung isang crime. Probably. Kaya nga probable cause. Ibig sabihin nun, pwedeng nagawa niya yung krimen na yon. Okay? Kaya isinasampa ng mga law enforcement agency yung complaint laban dun sa tao. Maganda din ito dahil nga syempre sa prosecution malalaman natin agad by presenting of evidence ng mga humuli sa atin, yung hinuli natin na kriminal, kung sila ba talaga ay merong talagang nakomit na crime or pwedeng may nakomit silang crime. Syempre kapag kulang ang ebidensyang ipipresent ng law enforcement agency, syempre ang mangyayari, madidismiss yung kanilang complaint. Okay? So, dalawa lang ang dinedetermine nila ng prosecution, yung probable cause. Kapag na-determine ng prosecution na may probable cause, no, trabaho kasi nila ito, based sa ebidensya pinipresenta ng law enforcement agency, i-elevate nila yung complaint mo sa prosecution, ay sa korte, para magkaroon na ng proper trial. Okay? Idadaan nila sa korte, or iakyat nila, elevate nila yung complaint laban sa'yo na law enforcement agency doon sa court for proper trial. So, panibagong pillar na naman ang i-discuss natin sa susunod na topic natin. Ngayon, sir, paano naman kung na-determine ng prosecution na wala palang probable cause? Nakulang yung ebidensya na pinirsinta nila or malabnaw. Ibig sabihin nun, parang may pagdududa ang prosecution na yung taong nahuli ay nakomit niya yung crime. Ang sabi nila, automatically i-dismiss daw ng prosecution yung complaint laban doon sa tao. Mali yun, guys. The correct term is the prosecution na nag-determine ng probable cause at nag-determine niya na walang probable cause yun, i-recommend niya ito. Remember this, i-recommend ng prosecution na nag-determine ng probable cause at wala siya nakitang probable cause, i-recommend niya ito. Saan? Sa city or provincial prosecutor. Sa mas mataas sa kanya. Para saan yun? For the dismissal of the complaint. Okay? I-recommend niya lang, hindi siya yung magbibigay, mag-i-issue ng release order ng taong nahuli dahil walang authority yung prosecution. Ang may authority lang dyan ay yung mas mataas sa kanya, which is the city or provincial prosecutor. Ngayon, ang city or provincial prosecutor, sila ang mag-i-issue ng release order after ma-determine na wala talagang probable cause. Pero kapag na-determine ng prosecution na na may probable cause doon sa isang complaint na nire-recommend ng prosecution, ang gagawin ng city or provincial prosecution, i-elevate ito sa trial, sa korte, para magkaroon ng proper trial doon sa isang kaso. Malinaw? So, hindi
magdi-decide ang prosecution ng dismissal order doon sa tao. Ang magre-recommend dito, ang mag-i-issue nito ay yung city or provincial prosecutor, para maiwasan kasi dyan yung mga bayaran or yung corruption doon sa prosecution level, sa mas mababang level ng prosecution. Kaya yung city or provincial prosecutor, I think binibigyan sila ng 10 days period para i-review yung recommendation ng prosecutor nila. Tapos, kapag na-determine talagang walang laban, wala talagang probable cause na nangyari, i-dismiss ito, mag-i-issue ito ang city or provincial prosecutor ng release order para pakawalan ngayon yung taong nahuli. Okay, malinaw na yan guys ha. Lahat ng mga walang probable cause, hindi magdi-decide ang prosecution na nag-review nito. Ang magdi-decide niyan, yung city or provincial prosecutor. Magre-recommend lang yung prosecutor na nag-review nung mga ebidensya na piniresenta ng law enforcement agency. Ayun, dito naman tayo sa warrant of arrest, guys. Dito sa warrant of arrest, remember this, kapag nahuli natin yung isang tao, by virtue of warrant of arrest, dadalhin natin sila sa korte. Kasi meron silang pending na complaint, may pending silang case na kailangan i-trial, no? Kailangan husgahan ito ng korte natin. So dahil wala sila doon sa court or hindi sila hawak ng korte at ng law enforcement agency at kailangan nilang mag-appear doon para marinig nila yung kanilang yung judgment sa kanila at yung hearing kung paano ba ito nagkaroon ng decision ng korte or paano sila nag-promulgate, ay naglalabas ng warrant of arrest doon sa mga taong at large, escape detainee, and expired bail na mga tao na merong pending na kaso dito sa ating korte. Ngayon, sir, ang sabi nyo, yung warrant of arrest ay hindi dinadaan sa inquest proceedings. The answer is yes. Hindi dumadaan ang mga nahuli sa warrant of arrest sa inquest proceedings. Bakit? Bakit sila hindi idadaan sa inquest proceedings? Dahil ang dumadaan lang sa inquest proceedings ay yung mga warrantless arrest, yung pasok sa in flagrante delicto, yung caught in the act, yung hot pursuit operation, and escape prisoners. Dahil meron nagawang crime itong mga warrantless arrest on that moment. Okay? Kaya nga ino-observe yung reglementary period. Since then, itong warrant of arrest, kaya natin sila hinuli by virtue of warrant of arrest, hindi dahil sa panibagong crime na nakumit nila, kundi dahil doon sa crime na dating nakumit nila na nasa trial ngayon, na pending. Kaya sila hinuli dahil may pending case sila. Malinaw? The exemption is this. Dadaan lang yung mga taong nahuli by virtue of warrant of arrest. Ulitin ko ha, dadaan lang sa inquest proceedings yung mga taong nahuli by virtue of warrant of arrest kapag during the arrest of during the execution of warrant of arrest, nahuli natin yung tao, meron silang nakumit na panibagong crime, committed new crime during the warrant of arrest. May nakumit silang panibagong crime tulad ng habang hinuhuli natin sila ng warrant of arrest, kinapkapan natin sila, 'di ba? Meron tayong authority, mawiwiwi ang kanilang karapatan sa Article 3 Section 2. Kaya dahil doon makakapkapan natin sila. Nung kinapkapan natin sila, meron tayong nakuha na drugs. May nakuha tayong firearms, may nakuha tayong deadly weapon, or nanlaban sila. Or sabihin natin na nasuntok nila yung humuhuling pulis or yung law enforcement agency. Ibig sabihin nito, may nakumit silang panibagong crime. Dahil doon, hinuli natin sila by virtue of warrant of arrest at dadalhin natin sila for inquest proceedings. Bakit? Dahil meron silang panibagong crime na nakumit. So, kailangan natin silang idaan sa proseso. Dadaan sila ngayon, kapag nag-commit sila ng panibagong crime, dadalhin natin sila sa prosecution na i-observe natin yung reglementary period na 12
18 and 36 hours para saan? Sa inquest proceedings for filing of complaint doon sa panibagong nilang crime na nakumit during the execution of warrant of arrest. Meaning to say, meron silang pending case because of the warrant of arrest, yung dati nilang crime na nakumit, at panibagong complaint na kakaharapin dahil during the warrant of arrest, nakakumit sila ng panibagong crime. Kapag na-determine ngayon ng execution or na-determine ngayon ng prosecution doon sa inquest proceedings na meron silang nakumit na crime, yung mga taong hinuli by the warrant of arrest, magkakaroon ulit ng determining of probable cause. Pag na-determine ulit ang probable cause, iakyat ito sa trial. Kapag hindi na-determine ang probable cause, i-recommend sa city prosecutor for the dismissal of the complaint at i-release yung tao. Pero dahil dito sa warrant of arrest sila ay may previous case na nakabinbin sa trial court, hindi sila i-release. Dadalhin pa rin sila sa court para saan? Para doon sa pagdinig ng kanilang mga kaso. Dahil meron silang pending na case na dapat na harapin. Malinaw? Ibig sabihin nito, sa warrant of arrest, kapag nahuli ka dito at nakakumit ka ng panibagong crime, idadaan ka sa inquest proceedings at na-determine ng prosecution na wala ka talagang crime na nakumit during the execution of warrant of arrest, syempre, i-recommend ng dismissal of the complaint. Pero, hindi ka marirelease. Bakit? Dahil meron kang crime na dati pang dapat mong litisin doon sa korte. Unlike dito, sa warrantless arrest, nahuli ka, tapos na-determine na walang probable cause, ang gagawin ng prosecution, i-elevate sa city or provincial prosecutor at na-determine na talagang wala, mag-i-issue ng order of dismissal of the complaint and yung release order mo. Pakakawalan ka. Bakit? Wala ka naman pending na kaso eh. Unlike doon sa mga may warrant of arrest. Okay? So, ganyan lang yung ating senaryo dito sa criminal justice system, sa pag-ikot ng law enforcement agency, and sa konting ng prosecution. Malinaw? So, next meeting or next video, ang gagawin naman natin yung second pillar, yung prosecution pillar. Yung aalamin natin yung tatlong trabaho or main work or function of the prosecution. Okay? So, yun lang and have a good day. Bye-bye!